Hallelujah! Praise the Lord! So, magandang gabi po sa ating lahat. At tayo po ay nandito para i-share ang salita ng Panginoon. It is my opportunity. It's my first time. But praise the Lord na ito ang kalooban niya para sa atin. Sabi ko nga, inisip ko, kahit hindi ako in-invite ni Brother Lord, but Lord, invite me! Jesus, thank you. So, joke lang po yun, brother. Alam ko naman na we are always here. We are always with you. Pinag-pray ka ni Brother Rocky for a long time. Yeah, in Jerusalem. Praise the Lord. At nandito tayo. Amen. Pagkalooban ng Diyos, pwede naman. Amen. Amen. So, ayan tayo. So, praise the Lord. Yun nga po, naisip. Doon pa sa Tilabi, kinakabahan ko. Sabi ko kay Brother Lawrence. Kinakabahan po ako. So, hindi ko alam kung nagugutom ako kung ano yung nasa puso. But praise the Lord, siya po ang gagabay po sa amin. At ang inihanda ko na topic natin ay pakikipagrelasyon sa Panginoon. So, although na wala pang relasyon. But through Christ, we are connected na dahil sa kanyang salita ay nagkakaroon po tayo ng relasyon at we are nagko-connect po tayo. Amen. So, kayo muna ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, Yes. Father in heaven, holy be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, once again, maraming salamat sa protection na ipinagkaloob mo po sa amin. At kami po ay nakarating dito safely. Even sa mga kapatid po namin dito, thank you that we are here safely in the mighty name of Jesus. And I pray that ihanda mo po ang puso ng bawat isa na makareceive ng inyong salita. And I pray na itanim po nila ito sa kanilang puso at ito po ay gagamitin po nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay dahil ito po ang kagustuhan mo na mangyari sa aming buhay. So Lord, I declare everything we do, it is victory in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Amen. So ayan, so paano po ba tayo nakikipagrelasyon sa Panginoon? Amen. So sagutin niyo po yan sa iyong sarili. At unang-una, sino po ba ang best example na kung kanino tayo makipagrelasyon? So, as a Christian, the best example po natin ay si Jesus Christ. Amen. Amen? So, sino po ba si Jesus Christ sa ating buhay? Ano po ba ang nasa Kanya? He is a healer, He is a giver, He is our Lord, He is our Savior. Na kaya, it is na nararapat na siya talaga ang tunay nating pakipagrelasyonan. Amen? Amen. Siya yung best example natin na dapat nating sundin. At makikita po natin ito sa John 5 verse 19. Ito po yung connection po nila kay Father. Sabi niya dito sa Tagalog. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kaniyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito ang mga gawang ipinakita sa kanya ng Ama upang kayo'y humanga. Amen? So, tunay nga po na si Jesus Christ is the best example na nakikipagrelasyon sa Panginoon, na kung ano yung ginagawa ni Father, yun po din ang ginagawa ng anak. Amen? Siya po yung pinaka-intimate sa Panginoon. Di po ba? So wala siyang ginagawa na hindi ginagawa ng Ama. Siya po ay perfectly aligned to the Father, na wala siyang ginagawa na labas sa kalooban ng Ama. Amen? So hindi siya gumagawa na siya lang, kundi kung ano ang nakita niya na ginagawa ng Ama, yun din ang ginagawa niya. Amen? So kung tayo din ay nakikipagrelasyon kay Jesus Christ, kasi nga siya yung represent kay Abba Father. Tama ba yung term ko? Kung ano yung nakita niya kay Abba Father, yun po yung pinakita niya dito sa mundong ito. Di po ba? Kaya kung tayo, as nagbabasa po tayo ng
tayo ng Bible as a Christian, kung ano yung alam po natin na ginagawa ni Jesus Christ, yun din po ang dapat nating gawin. Amen? Nagiging intact po tayo sa kay Jesus Christ kung inaaral po natin yung ginagawa ni Jesus Christ. Amen? So, kapag tayong nagiging deep yung relasyon po natin sa Panginoon is nararamdaman po natin yung healing at yung peace, yung kapayapaan. Di ba sabi ng kanta po natin kanina na kapayapaan ang handog. Ano ba yun? Ang handog ng Panginoon. So we become an image of God if we are with Him. Amen? Kung ano ang nasa isip ni Jesus Christ, yun din ang iniisip po natin. Amen? Amen. Amen. Ano yung attitude na ipinakita ni Jesus Christ, yun din po ang nare-reflect sa ating buhay. Di ba? So, ang saya-saya pag yung nire-reflect po natin ay si Jesus Christ, na nararamdaman po talaga natin yung kapayapaan at yung pagmamahal na ipinakita niya sa mundong ito. Di po ba? So, praise the Lord. Number 1 kanina is or best example is si Jesus Christ. At yung number 2 naman sa pakikipagrelasyon po natin is giving time to God. Yung binibigyan po natin siya ng oras. At praise the Lord. Ano ba yun? Yung puso ninyo yung dalawa a long time. Pero at andito pa rin kayo na nakatayo na laging nagbibigay ng oras sa Panginoon. At dahil sa iyong buhay, nadadagdagan. Amen! Amen! So, ganun po, ka-powerful ang salita ng Panginoon. Hindi niya papayagan na tayo lang, kundi dadagdagan niya tayo. Kailangan natin na manatili. O, di ba? Yung kanta natin, manatili tayo kasi hindi po natin alam kung kailan ang harvest na matatanggap po natin. Amen? So, we just be patient to give time to the Lord, to give quiet time unto Him. Amen? Na i-pursue ang kaniyang mga salita. Tayo po ay manatiling mapagpakumbaba kasi isa din po yan yung nakikita ng Panginoon sa ating puso. Amen? Kasi kung tayo po ay mayabang na nagsisimba, hindi magbubunga ang ating pananampalataya. Okay? So, amen. So, tingnan po natin ang Mark 1, verse 35. So, si Jesus, ang isang ginawa niya ay yung nakikipagrelasyon siya, yung, diba, saan ba yun? Yung nagbibigay siya ng oras para manalangin sa Panginoon. Sabi niya dito, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Diba? So, binibigyan ni Jesus Christ ang Panginoon na manalangin. Nag-i-spend po talaga siya ng oras para makipagrelasyon, makipag-intimate sa Panginoon. Kasi ito ang kailangan po natin. Dito tayo na napapalakas, napapa-empower, nafe-feel po tayo ng kaniyang salita. Amen? So, napakahalaga ang pakikipag-intimate kay Panginoon at mabigyan po siya ng quiet time. Yung walang distraction talaga, diba? So, bilang tayo din, ano ba yung quiet time ninyo? Ano ba yung oras na quiet time? Ako, isa din po akong guilty dito kasi kahit sabi ko daw, nagpipray ako, pero nakahiga. Nakahiga, hindi ko na alam kung nag-amen ako or hindi. Pero napaka-challenging ito na bigyan ang Panginoon. Quiet time, kailangan gisingin muna ang katawang lupa bago tayo manalangin sa Panginoon para maramdaman po natin yung presensya ng Panginoon talaga sa ating buhay. Yung ninanamnam po natin yung presensya ng Panginoon bago tayo magsimula sa lahat ng ating ginagawa. Di po ba? Ito yung ginawa ni Jesus Christ. Dito yung nangyari sa Mark chapter 1. Marami po siyang ginawa. Siya po ay nag-heal ng mga tao, nagpalaya siya ng mga demonyo, at
nagbigay siya ng mga salita, nag-preach siya. So, pinapakita niya sa attitude niya dito na we need also na lagi po tayo nakipag-quiet time sa Panginoon. Kasi kailangan po nating magpalakas dahil hindi po natin alam ang mangyayari sa atin. We need to be strong as a believer. Amen? Para hindi po tayo matalo ng kaaway. Amen? Mapuspos tayo ng banal na espiritu. Amen? So, hallelujah. So, Jesus Christ. So, baka mamaya sabihin po nila na, bakit sinasabi niyo na Jesus is Lord? Bakit siya nalalangin sa Ama? Pero tandaan po natin na Jesus is Lord, but He become human to show the glory of God. Amen? So, napakasimple lang po na dapat natin unawain, but glory to God dahil pinapaunawa niya yung salita niya sa atin. Amen? So, magpalakas tayo sa pamamagitan ng pakikipag one-on-one natin sa Panginoon dahil hindi basta-basta ang pinasok natin ang pananampalataya na may gera na hindi po natin alam. Amen? Kaya napakahalaga talaga yung pakikipag-intimate sa Panginoon. So, spend time to the Lord. Sundin natin yung ginagawa ni Jesus Christ. Kasi isa din na ipinakita niya dito is He is a perfect example na sumusunod sa will of God. Amen? Kaya napakahalaga talaga na aralin kung ano yung ipinakita ni Jesus Christ sa ating buhay. Diba? So, praise the Lord. So, number 3, set a regular quiet time. So, napaka-short lang po ito. Praise the Lord. Amen. So, set a time, quiet time to God. Set a dating place to God. O, makipag-date tayo sa Panginoon. Sa mga single, i-date mo natin. Kasi si Lord, hallelujah. Pinagsasabihan ko lang sa sarili ko. So, ayan. Andyan, yung mga single. Di ba? Ay, Tama pala, i-date natin si Lord. Amen. Praise the Lord. Meeting place na walang date. Huwag mo akong itagdag. Hallelujah, praise. Taken na, may date na. Hallelujah. Single Dated pa rin na. kasi wala pang ano. Wala lang papel. Wala pang basbas sa Panginoon. Amen. Amen. So, ayan. Unahin ko muna daw natin. Sa mga single, unahin muna daw ang pakikipag-relasyon sa Panginoon. Amen. At sa mga may asawa, mayroon ba? Init pa rin nila si Lord kasi Oo, baka double date. mamaya mawawala din yung init ng pagmamahal nila. Asawa kasi hindi si Lord ang inuuna. Di po ba? So, Wala yung init ng pag-ibig. hindi lang pag-ibig niyo, mawawala din yan kasi hindi ang Diyos ang Amen. number 1 na inuuna niyo. So, maraming naka-testify na yan. Amen? Amen. Parang alam. Amen? So, matuto po tayo sa mga sa mga experience ng mga may experience. Amen. Amen. So, ayan. So, gumising po tayo sa ating mga room. Huwag po tayong nananalangin na nakahiga. Ayan. Sinasabihin ko rin yung sarili ko at ipagpag natin ang mga sarili po natin bago tayo manalangin sa Panginoon. Galaw-galaw po natin ang ating mga sarili para maramdaman po talaga natin kung ano ang revelation ng Panginoon sa atin. Amen? So, do it daily. Sa simula, mahirap talaga. Pero, di ba, pag nag-i-exercise din po tayo, kung gusto natin magpapayat, mahirap din. Hindi po yun nakukuha ng madali, but do it daily with passion and compassion. Amen? So, ayan, praise the Lord na hanggang makuha po natin yung normal na pakikipag-quiet time lamang dito sa mundo. Ito po ay panghabang buhay hanggang sa pagdating ng Jesus Christ to judge us. At tinuturuan niya po tayo na magiging fruitful. Hindi po huwag po tayong mag-give up. May mga distraction na dumarating sa ating buhay, pero isip pa rin natin ang Panginoon. Dahil siya ang nagbibigay ng kalakasan. Yes. Amen? So nakaka-bless talaga yung buhay
ni Brother Roque at Sister Lorna na napakahaba year, but Lord is still with them. But let us pray na mapupuno pa ang Jerusalem. Amen. This is His will. Amen. So, ayan, set a time to fellowship with Him, set a time to worship Him, set a time to pray with Him. So, amen. So, kung wala pa, meron lahat po ba tayo may time na sa Panginoon? Amen. 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 So, ayan. So, continue to develop the habit na pakikipagrelasyon sa Panginoon. Amen. So, ayan. So, yun lamang po. At alam ko po na may natutunan po kayo and Amen. marami pa kayong matutunan. Amen. Amen. So, maraming benefit ang makukuha po natin sa pakikipag-intimate sa Panginoon. Amen. Isa na po dito ang we become Jesus likeness at we become a vessel of His Word. Di po ba? Vessel of Amen. everything. Blessing, love, peace, ano pa? Yung joy, inner joy, yes. Amen. Inner joy and yung forgiveness. Di po ba? So praise the Lord. Madali po tayong mag-perform ng miracles. Di po ba? Si Jesus Christ nag-perform ng maraming miracles. At we are easy to obey the will of God and we have the right direction. And we become powerful. Amen? So, palakpakan po natin ang Panginoon. Pag-aralan po natin ang pagkakas natin sa ating mga puso. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, shikarabaya shandarabaya shikirabaya shandarabaya shanda. Harabaya shikirabaya shandarabaya shanda. Father in heaven, once again we thank you for this word that you have given unto us, O Lord. I pray that whatever we learn into this word, we will receive it, O Lord. Hindi lang po namin ito na ma-receive, but it will reflect in our life that you are na kaarapan, O God, na ikaw ang aming unahin sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng aming plano, O Lord. Sa lahat, O Lord, ng aming career, Lord, ikaw, O God, ang aming unahin. You deserve priority sa aming life in the mighty name of Jesus. Lord, continue to move in our life, especially the life of Brother Roque, the life of Sister Lorna, even for the friends of Brother Roque. We pray that you will move into their life na pagbubungain mo po sila according to your purpose in the mighty name of Jesus. I pray that continue na magpatuloy sila, O Lord, na laging ang kanilang puso ay nasa matawang lupa at ito ay nagbubunga ayon sa iyong Amen. Yes. Jesus. Hallelujah. We speak blessing upon blessing into their life, that they will have more confident boldness to proclaim your word into their family, into their friend, O Lord, and into their employer, O God. They will become more light in soul into their life in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. We pray that you are always with them, that your protection, your love abundance will be always with them, that they will more do about you, and they will know, they will have courage, they will have a desire heart to know you more in the mighty name of Jesus. The relationship unto you will become deep in the mighty name of Jesus, at walang anumang kaaway ang makakaagaw nito, kundi sila po ay lalago at lalago na ipangalandakan ang inyong pangalan in the mighty name of Jesus. We thank you, we proclaim that your peace is always with us in Jesus' name. Thank you sa aming pagtatapos na ito, Lord, sa aming paghihiwalay, O Lord. Lord, balutin mo po kami ng inyong pagmamahal at ng kapayapaan, Lord, at sa aming pansamantalang paghihiwalay, Lord, ikaw, O God, ang nagpapatuloy na nangungusap po sa amin at alam po namin ang aming ginagawa na ikaw, O God, ang aming Diyos sa aming buhay kahit saan po kami narito. We pray for protection, and we pray that wherever we are safely in Jesus' name. Yes, Jesus.
Jesus. Thank you. We declare love, peace, and inner joy in our life. In Jesus' name. Thank you. This is our prayer in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Rate Amen. 10. It's we take this opportunity, i-pray natin si Sister Eds. It is a very short message, but it's powerful. Amen. That's why Thank you. we do not want also to depart from this place. You will pray for Sister Eds for the more revelation of the word. So we pray for her in the name of Jesus. Oh yes, Father, in the name of Jesus, we thank you for this time, Lord God, for the life of Sister Eds, Lord God, upon sharing your word to all of us. Thank you that we are empowered, Father God. We are blessed, Father God, and we just come to pray, Lord God, that you will release more anointing from her in the name of Jesus. Anointing from you, Lord God, that you will pour out to her heart, Father God, so that every word that she speak to your word, O Lord, to the people, Father God, people will feel your presence in your power, O Lord God, in the mighty name of Jesus. Thank you for that anointing, O Lord God, that she will overflow, Father God, so that everyone, Father God, as you will use her, Father God, mightily, powerfully in your kingdom, many souls will be ushered into your kingdom in Jesus' name. And may we ask, Lord God, that you will cover her with the most precious blood of your Son, Jesus, that wherever she go, Father God, she is being protected by the blood of Christ Jesus. And the word of God that she preaches, oh Lord God, no one will, it's not it's from us, oh Lord God, those who will hear it, oh Lord God, that the word of God is being sealed, Father God, in the mighty name of Jesus. Thank you that you will surround her with your million angels, oh Lord God, as she continue to speak your word, Father God, even to the coming days, oh Lord God. Thank you. It is a powerful message, oh Lord God, that you will give that word into her heart, Father God. Thank you, and we just glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. We also pray for the food, O Lord God, that we are about to receive this food, Father God. We thank you that you blessing, sanctify, Lord God, for the nourishment of our body, that it will serve as our physical strength. In the mighty name of Jesus, even those who will prepare this food, thank you that you will give more blessing upon them, Lord God, as we acknowledge that you are the source of everything. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen.